Mabuhay! Ako si Glazerine Pascua Alcover ng BSE 1A Filipino. Halina't talakayin natin ang ponemang segmental at suprasegmental, pati na ang mga bahagi nito. Ang ponemang segmental ay ang tunog o ponemang kinakatawan ng titik upang mabasa o mabigkas ang isang pangungusap. Binubuo ito ng patinig, katinig, cluster at diptongo. Una, ang patinig. Ito ay 5 lamang sa alpabetong Filipino. Ito ay ang A, ito ay ang A, E, O at U. Ang mga katinig naman ay may 16 sa alpabetong Filipino. Ito ang B, K, D, G, H, L, M, N, G, P, R, S, T, W, at Y. Sunod naman ay ang cluster o kambal katinig ang tawag sa dalawang pinagsamang katinig na bumubuo ng isang tunog. Halimbawa, bravo, braso, sobre, sobra, trato, trapo, plaza, plaka. Diptongo. Ito ay ang tunog na nabubuo sa pagsama ng alinman sa 5 patinig at ang titik na W at Y. Halimbawa, apoy, baboy, anay, bahay, aliw, giliw, aray, taray, at kasoy, baduy. Dumako naman tayo sa ponemang suprasegmental. Ito ay ang ponemang kinakatawan ng notasyon at iba pang simbolong may kahulugan. Ito ay ang haba, tono, antala, at diin. Haba. Ginagamit dito ang notasyong tuldok at tutuldok na siyang nagsasaad ng kahulugan ng salita. Ito ay ang paghaba at pag-iksi ng salita. Ikalawa, tono. Ito ang pagtaas at pagbaba ng tinig. Halimbawa, madali lang ito. Madali lang ito. Kahapon. Kahapon. Antala. Ito ay ang saglit na pagtigil ng ating pagsasalita. Halimbawa, inay, si Rose, kaibigan ko nga pala. Hindi. Ako yung nakita mo kahapon. Aha, sabi ko na nga ba eh. Diin. Ito ang bigat o pagtaas ng tinig sa pagbigkas. Halimbawa, puno, puno. Baka, baka. Bukas, bukas. Puso, poso. Basa, basa. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.